Welcome to Kwento Kids! Sumabay sa aming pagsalaysay ng mga kwentong puno ng saysay. Kwento Kids is presenting with permission from Adarna House and the creators of this book. Author Virgilio Almario and illustrator Kat S. Ang paaralan ni Fuan. Alinlangan ang hakbang ni Fuan. Para kasing hinahabol siya ng tinig ng kanyang ama. "Huwag ka nang pumasok, anak," sabi ng kanyang ama. "Tumulong ka sa pagdata mo sa bukid." May sakit ang kanyang ama, ngunit mapilit din ang kanyang kuya Mong-o. "Ako na lang ang bahala, ama. Pabayaan na ninyong mag-aral si Fuan. Hindi siya dapat ma-absent." Gusto niyang tumulong sa kanyang kuya, pero gusto rin niyang mag-aral. Kaya gumigising siya ng maaga kahit ganitong mas masarap matulog. Kaya nagtitiis siyang lumakad ng ilang kilometro, nag-iisa, araw-araw papasok sa paaralan at pauwi sa kanilang bahay. Madulas pa ang landas ngayon dahil umulan kagabi. Hirap na hirap sa paglakad si Fuan. Puro putik ang kanyang botang goma pagdating sa paaralan. Tulad ng dati, sinalubong siya ng ngiti ni Miss Pilar. "Magandang umaga, Fuan," bati ni Miss Pilar. "Magandang umaga po, Miss Pilar." Nahihiya halos niyang tugon. Si Miss Pilar, parang nanay. Mas maaga sa kanilang pumasok sa paaralan para medyo makapag-ayos ng silid nila bago sila dumating. Para nakangiti silang salubungin sa may pintuan. Ngayon, nakabihis pang katutubo si Miss Pilar. Kung wala lamang siyang salamin, para siyang babaeng bontok. Nag-umpisa ang kanilang klase sa pag-awit ng pambansang awit. Pagkaraan, umawit sila ng mga kantang bontok. Si Fuan pa ang nanguna sa awitan. Ipinabago ni Miss Pilar ang ayos ng kanilang mga upuan. Nagpagawa siya ng 2 kalahating bilog. Dinala ni Miss Pilar ang kanyang silya sa may gitna ng bilog at doon naupo para magkwento. Ikinuwento niya ang alamat ng palay. Ang sarap-sarap magkwento ni Miss Pilar. Bigla tuloy naaalala ni Fuan ang kanyang kuya na nagtratrabaho sa bukid. Kaya napakahalaga ng palay sa ating buhay. Dagdag na paliwanag ni Miss Pilar. Kung hindi tayo natutong nagtanim ng palay, palagi tayong maghahanap lamang ng pagkain sa gubat. Saka naglaro sila ng mga gawain sa bukid. Hinati sila ni Miss Pilar sa iba't ibang grupo. May grupong nagkunwang nag-aayos ng linang. May grupong nagkunwang nagtatanim. May grupong nagkunwang umaani. May grupong nagkunwang nagluluto at gumagawa ng puto. Tuwang-tuwa si Fuan hanggang umuwi ng bahay. Ngunit, hindi nakapasok sa paaralan si Fuan kinabukasan. Nagpilit ang kanyang ama. Masyadong maraming damo ang palayan. Kailangan siyang tumulong sa paglilinis ng bukid. Maghapong nasa bukid si Fuan. Masipag na tumulong sa kanyang ama at kuya. Ngunit nasa isip kung ano ang bagong ituturo ni Miss Pilar. Umulan magdamag at dahil sa pagod ay madaling nakatulog si Fuan. Ngunit hindi siya muling pinapasok sa paaralan. Mas mahalaga raw ang pagtulong niya sa bukid. Pilit ng kanyang ama. Ibig niyang umiyak kung hindi siya hinimas-himas sa ulo ng kanyang kuya. Mabigat na mabigat ang loob ni Fuan habang nagbubunot ng damo sa bukid. Nagulat si Fuan nang dumating si Miss Pilar kasama ang kanyang mga kaklase.
Magandang araw, Fuan! Bati nito sa kanyang nakangiti. Ni hindi nakatugon ng pagbati si Fuan. Pinaligiran siya ng kanyang mga kaklase. Nakita niyang tuloy-tuloy nilapitan ni Miss Pilar ang kanyang ama at kuya. Bahagi kasi ng aming leksyon ng Ugfu. Paliwanag ng guro sa kanyang ama at kuya. Ibig kong matuto ang mga bata sa ating sistema ng pagtutulungan sa pagsasaka. Nais naming mag-ugfu para kay Fuan. Nagsimulang magsipagbunot ng damo ang mga kaklase ni Fuan. Maligaya sila sa pagtulong sa pamilya ni Fuan. Para lamang silang naglalaro. Pagkaraan ng isang oras, muling tinipon ni Miss Pilar ang mga eskwela. Babalik na sila sa paaralan. Halatang halata ang hiya sa mukha ng kanyang ama nang magpaalam si Miss Pilar. Maraming salamat po, wika ni Miss Pilar. Napakagandang karanasan po ito sa mga bata. Ngunit, bago umalis, ay bumaling ang guro kay Fuan at nagsalita ng malakas. Aasahan ka namin sa klase bukas, Fuan. Ikaw ang magpapaliwanag kung bakit kailangang alisan ng damo ang palayan. Tumingin si Fuan sa ama at bahagya niyang nakita ang mahina nitong pagtango. Ang laki naman ng ngiti ng kanyang kuya. Thank you for spending your time with us today. We hope you have learned about our culture and people as we share more pieces of Philippine literature with you. You can also read Adarna House books online through buribooks.com, an extensive e-library of Adarna House books. Please don't forget to like this video, subscribe to our channel for more exciting tales, and share it with your friends and family who love reading and learning as well. Mabuhay ang pagbasa!